Ano nga bang sukatan sa isang pagiging natatanging pamilya? Isang malaking katanungan at isang malaking palaisipan. Sa mga nakakarani, ang pamantayan ng pagiging natatanging pamilya ay isang buo at kompleto at matatag na pamumuhay. Sa kabila ng masalimuot at gusot na lipunan, ay may isang pamilya na payak na namumuhay, ngunit makikita ang busilak na puso na handang magkaloob ng higit sa pansariling kakayanan. Sa bayan ng Arayat, baryo ng San Antonio, naroon ang pamilya na nagsilbing halimbawa na walang sukatan ang pagiging natatanging pamilya. Ako si Agnes Rosales, Byuda de David, at ito ang aking kwento. Ako ay isang solo parent, nag-iisa sa pagpapalaki ng aking mga anak mula pa noong 2011 matapos pumanaw ang aking asawa sa isang aksidente. Hindi naging hadlang ang pagiging solo parent para panghinaan ng loob. Sa halip, nag-alab ang aking determinasyon na maitaguyod ng maayos ang aking pamilya. Ako ay pangatlo sa 6 na magkakapatid na pinalaki ring walang ama, ngunit naging matatag dahil sandigan namin ang isa't isa. Bilang isang ina, napalaki ni Agnes ang kanyang mga anak, nabatid ang hirap ng buhay. Ako nga pala si Jewel, ang panganay na anak ni Agnes. Sa batang edad, natutunan ko ng maging kontento sa kung anong meron ako o kung anong meron ng pamilya ko. Sa ganung paraan, mas mararamdaman namin na masaya, payapa, at magaan ang daloy ng buhay. Kagaya na lagi ko sinasabi sa ibang tao, be contented of what you have. Kasi kapag naging kontento tayo sa kung anong meron tayo, doon tayo mas mag-grow bilang isang individual o bilang isang tao. Naging kontento ako kahit wala akong tatay dahil alam kong nandyan ng aking ina. Dahil sa kanya, nag-grow ako at nakatulong ako sa ibang tao na mag-grow din sila bilang sila. Ako nga po pala si AJ, bunsong anak ni Agnes David. At ako ay isang working student. At pinapaalagaan ko lahat ng sentibo ng aking kinikita para makatulong sa aking ina at aking kapatid. Sa kagustuhan niyang maitaguyod ang kanyang pamilya, pinasok ni Agnes ang iba't ibang larangan ng pangkabuhayan. Mula sa pagiging food vendor, beautician, at online seller, hanggang sa pagpapatayo ng kanyang sariling kainan. Naging aktibo si Agnes at ang kanyang mga anak sa parokya ni Apong San Antonio, kung saan sila ay katuwang sa mga proyekto ng simbahan kabilang ang mga sumusunod. Pag-organisa ng kuraldal, ang pagsasayaw sa imahe ni Apong San Antonio sa mga kabahayan, pag-organisa at pamumuno ng Flores de Mayo, benefactor ng simbahan. Habang si Jewel ay bahagi ng Children of Mary of Immaculate ng simbahan at aktibong nagsisilbi sa misa. Ang pamilya ay madalas na makitang dumadalo sa mga lugar ng pananampalataya tulad ng Tarlac Monasterio, Manawag at Baclaran. Sa hangaring maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak, si Agnes ay aktibong lumahok sa lahat ng mga gawain. Nahalal siya bilang presidente ng Parents-Teacher Association ng baryo ng San Antonio at kalaunan, nahalal bilang presidente ng General Parents-Teacher Association ng buong Arayat taong 2016. Ito po si Sir Joseph H. Gonzalez, ang principal po ng San Antonio Elementary School, Arayat, Pampanga. Ito po ang aking pagkakataon na isalaysay kung paano namin nakilala at naging one of the active partners. Mula po noon, ang dami pong mga sponsorships na nasa kanyang puso, mga iba't ibang sponsorship niya sa mga iba't ibang activities o programs and projects. Very keen observer. Kaya siya po ay talagang nag-prepare. Meron po siyang malaking vision na inihahanda para makatulong mga libreng gupit ilang taon, sunod-sunod na taon yun. Sa lahat ng mga bata, mga tanda, sa mga magulang, siya mismo, katawan niya, at saka mga kaibigan niya, tutulong sa pagre-repaint ng mga upuan, mga tables, armchairs ng mga bata tuwing brigada eskwela. Tigandamdami ko nang nagbigay siya ng isang wheelchair, isa sa aming mga gaaral na PWD. Talaga paiyak lahat, pati po ako. Lagi po siya nandyan. Scouting activities, magbibigay po siya ng pagkain, minsan mga equipments. Hindi sukatan ng kahirapan upang makatulong tayo sa mga kababayan natin. Kahit sa payak na pamamaraan, maaari natin kung silang tulungan. Ako bilang solo parent, alam ko marami akong kakulangan.
Subalit hindi ako tumitigil maghanap ng paraan upang maiangat ko ang aking kabuhayan. Ganon din na nai-apply ko sa aking mga kapwa solo parent at sa aking mga kababayan. Napakahusay at napakabuti ng kanyang puso. Isa po siya sa aming inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Sa dami po ng kanyang advice sa amin, hindi po kami napanghihinaan ng loob na lumaban sa buhay kahit na po kami tumatayong ama at ina sa aming mga anak. Pagiging solo parent ko, maraming mga hadlang, maraming mga pagsubok. Pero ang aking adhikain ay maiangat yung dignidad nila. Na hindi kami basta solo parent lang, na kaya naming manindigan, tumayo, at maipakita na meron kaming misyon. Dapat kaming respeto. Ang salitang natatanging pamilya, yun yung pinaka masarap sa pakiramdam sapagkat hindi kami kumpleto. Pero nagiging kumpleto kami dahil sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi kumpleto ang pamilya namin, pero hindi rason ang kakulangan ng isang miyembro para maramdaman mong buo ang pamilya. Ito yung new normal family. Gusto kong maipakita na kaming mga solo parent, kaya namin maging kumpleto. Kaya namin maging kumpleto sa puso, sa pagmamahal, sa respeto. Kasi mismo kami, ibinibigay namin yun ang buong buo sa kabila ng pagiging solo. Tumutulong ako hindi dahil sa may sobra. Tumutulong ako dahil alam ko yung pakiramdam ng may kulang. Paano nga ba namin dinedescribe ang aming pamilya? Pagmamahalan! Saya! Aswan! At may respeto!